day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Marami ang nagtatanong ngayon, Piskal, bakit pa makikialam ang ICC umatras na ang Pilipinas noong 2019? Hindi ba dapat dito na lang sa Pilipinas litisin si Senator Bato? At ito ang pinaka-common na tanong, hindi ba ito paglabag sa sovereignty natin? So in this video, we'll answer each of these questions. Ano ba talaga ang sinasabi ng batas? May legal basis ba ang cooperation sa ICC? At ano pa talaga ang ibig sabihin ng surrender versus extradition? Let's break it down. Unahin natin ang pinaka-importante. May legal basis ba para makipag-cooperate ang gobyerno sa ICC? Ang sagot, yes. At makikita yan mismo sa Philippine law, specifically sa Republic Act 9851. Ito po ang batas natin tungkol sa crimes against international humanitarian law, genocide at crimes against humanity. At sa Section 17 ng batas na yan, malinaw ang nakasaad. It states, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Simplihan natin. Ang ibig sabihin nito, kung may ongoing investigation o prosecution na ang ICC tungkol sa parehong krimen, pwedeng magdesisyon ang Philippine authorities na huwag nang ituloy o umatras muna sa local prosecution. At mahalaga itong punto. Ang nakalagay sa batas ay relevant Philippine authorities, hindi courts. Bakit importante yan? Kasi sa criminal law, ang prosecution ay trabaho ng executive branch, particularly ng DOJ under the President. Hindi judiciary ang may hawak ng prosecutorial discretion. So, kung magpasya ang DOJ at ang Pangulo na makipag-cooperate sa ICC, may legal basis sila under Philippine law mismo. Ngayon, dito pumapasok ang isa pang malaking misconception, ang salitang extradition. Madalas nating marinig, dapat extradition ang proseso, hindi surrender. However, technically speaking, hindi extradition ang tamang legal term dito. Ang tamang term ay surrender. Ito ang nakasaad sa Section 17. The authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Mapapansin nyo, magkaiba ang surrender at extradition. Ano ang difference? Kapag ang isang tao ay pinapadala sa another state, halimbawa ibang bansa, ang tawag doon ay extradition. Pero kapag ang tao ay ibinibigay sa isang international tribunal gaya ng ICC, ang tawag doon ay surrender. Kaya sa kaso ni na former President Duterte at ngayon kay Senator Bato, surrender to an international court ang tamang terminology. Pero syempre, may susunod agad na tanong. Piskal, di ba umatras na nga tayo sa Rome Statute noong 2019? May jurisdiction pa ba ang ICC? According to the Supreme Court itself, yes. Ito ang nilinaw sa kaso ng Pangilinan versus Cayetano. Totoo, umatras ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. Pero sinabi rin ng Supreme Court na ang withdrawal ay hindi automatic na nagbubura ng obligations ng bansa pagdating sa proceedings na nagsimula habang member pa tayo. At tandaan natin ito, ang ICC preliminary examination tungkol sa drug war ay nagsimula noong February 2018. Meaning, member pa noon ng Pilipinas sa Rome Statute. So yung mga alleged crimes na nangyari bago naging effective ang withdrawal, covered pa rin sila ng ICC jurisdiction. Now, ito na siguro ang pinaka-emotional at pinaka-political na issue sa lahat. Marami ang nagsasabi, Piskal, kapag isinuko natin sa ICC si Senator Bato, gaya ng ginawa natin kay Duterte, nilalapastangan natin ang sovereignty ng Pilipinas. Hindi po ganoon kasimple ang concept ng sovereignty. Ang sovereignty ay hindi ibig sabihin na pwede nating baliwalain ang ating international obligations anumang oras. Sa katunayan, bahagi mismo ng sovereignty ang kapangyarihan ng isang bansa na gumawa ng sariling batas, pumasok sa treaties, at magdesisyon kung paano makikipag-ugnayan sa international community. At tandaan po natin ito, ang Republic Act 9851 ay hindi ipinataw ng dayuhan. Hindi ito galing sa International Criminal Court. Batas ito na ginawa ng Kongreso ng Pilipinas at pinirmahan ng Philippine government. Kaya kung pipiliin ng executive branch na makipag-cooperate sa ICC, hindi yan simpleng pagsunod sa dayuhan. Ito ay pagpapatupad ng batas ng Pilipinas mismo. So at the end of the day, pwedeng magkaiba ang ating political opinions tungkol sa ICC, Duterte o Senator Bato. Pero pagdating sa legal discussion, dapat malinaw kung ano talaga ang sinasabi ng batas. Hindi lang yung viral claims o haka-haka online. Because whether people agree or disagree with the ICC,
The legal debate ultimately revolves around these questions. May legal basis ba? Yes. May jurisdiction ba? Yes. At sino ba talaga ang may authority under Philippine law? Ang President through the DOJ. Those are the questions na kailangang sagutin gamit ang batas, hindi sa emosyon o political loyalty.